Sa tulong ng diagram na tapos ko na rin i-install yung ating dalawang contactor. At ngayon ito namang timer ay hindi tayo dapat magpanik. Kahit nawala itong manual at meron naman tayo ditong gabay sa kanyang tagiliran kung ano yung dapat gagawin natin. Andito yung mga iba-ibang function ng ating timer depende sa settings. Ito yung ginamit ko dito na ay ang cyclic on first, itong M4 na mode. Sa mode 1 kasi yung M1 power on delay, at dito naman sa ating M2 ay interval delay. So ang M3 naman ay ang cyclic of first. Yung ginamit ko dito ay yung M4 cyclic on first. Ayan po yung ating ginamit sa pag-settings dito sa ating machine. Yung medyo mahirap gawa ng tinampered yung kanyang model number, pati na rin yung kung ano yung input, kung ilang milliampere ang kanyang kinokontrol, pati yung mga switches dito, yung output 24 DC OP. Meron tinamper dito yung dating technician, kaya medyo nalilito ako dito, pero kailangan ko lang din naman yung manual pagdating sa ganitong kaso. Dapat meron tayong manual pagka nagkaroon ng ganitong problema sa unit. Na ito ang dapat mong pag-ingatan. Meron itong dapat na titingnan na manual, dahil itong device na to ay programmable po. Dapat ay pangalagaan mo yung manual nito, sa dahilan na doon mo makikita yung mga command na i-encode mo dito sa device na ito. Ang kanyang manual, maliit lamang ito, dapat na itatago ito ng mga technician. Kailangan talaga ito, hindi mo magagawa yung program ng device na yon kung hindi mo to gagamitin. Importante po ito. Walang matalino sa ganitong hindi mo alam yung mga manual. So kailangan nakatago talaga ito.